Kanina nga meron tayong isang pasyente na kinausap. Itong pasyente na to madalas siyang natayo sa upuan niya. Nagkataon kanina wala akong masyadong ginagawa. Tapos nasabi sa akin ng leader ko kausapin daw yung pasyente. Habang ginakausap ko siya, nagkukwento siya ng mga nakaraan niya. At ang una niyang kwento sa akin yung sa nanay niya. Sabi niya sa akin hindi daw maganda yung naging experience niya sa nanay niya. Lagi daw siyang pinapagalitan, lagi daw siyang pinapalo. Tapos pakiramdam niya hindi daw siya mahal na nanay niya. At itong kwento niya na to nung bata pa siya. At ito din yung madalas namin pinagkukwentuhan. Ito na rin yung madalas na mukhang bibig niya yung mga nakaraan niya nung bata pa siya. Tapos tinanong ko, kinamusta ko kung kamusta sila ng papa niya nung bata pa siya. At sabi niya sa akin napakabait daw ng tatay niya. Madalas daw kapag umuwi yung papa niya binibigyan siya ng mga pasalubong. Kaya sabi niya mahal na mahal daw niya yung papa niya. Tapos ayun, madalas niya rin sabi sa akin ayaw niya raw sa mama niya. Gawa siguro ng mga naging experience niya. Tapos tinanong ko rin siya kung may mga kapatid siya. Sabi niya sa akin meron daw. Yun nga lang hindi na sila ganun ka-close daw ng mga kapatid niya. Gawa nung nagsilakihan na daw sila may mga kanya-kanya ng buhay, may mga pumunta na sa iba't ibang mga lugar. Ngayon naman napadpad siya sa Tokyo. Ang sabi niya sa akin doon na rin daw siya nag-high school, doon na rin daw siya nag-graduate, doon na rin daw siya nakapaghanap ng trabaho. Yun nga lang, sabi niya sa akin hindi daw ganun kagandahan yung naging experience sa trabaho. Bukod sa mahirap, napaka-busy din daw na naging trabaho niya. Hanggang so yun na paulit-ulit ko na lang din narinig sa kanya yung kwento niya na sa mama niya, sa papa niya, mga kapatid niya, nung nag-high school daw siya, nung nakapagtrabaho. Doon lang umiikot yung kwentuhan namin. Syempre, tayo papakinggan natin yung mga pasyente. Isa sa trabaho natin pakinggan sila para kahit paano maibsan yung mga pangungulila nila. Tapos nung napansin niya napahaba na yung usapan namin, kinamusta siya nung nurse namin. Ang sabi niya salamat kasi nandyan kayo. Salamat kasi may mga nakikinig daw sa kanya. Pasensya na rin sa mga madalas niyang hinanaing. So ganun talagang buhay, no? May mga time na pag dumating ka na talaga sa point na ganun, yung mga memories na talagang hindi mo maiwan, yung mga memories na talagang tumatak sa isip mo, na kahit tumanda ka na, ito yung madalas mong marirecall. Isa sa lesson na nakuha ko dito habang nabubuhay pa tayo, habang bata pa tayo, habang stable pa yung pag-iisip natin, hanggat maaari gawin natin masaya yung buhay natin. Iwas tayo sa stress, iwas tayo sa kung ano man yung mga bagay na makapagpapahirap sa atin. Enjoy lang natin yung buhay. Para kapag tumanda na tayo, masasabi natin na maganda yung mga naging memories natin ng mga bata-bata pa tayo. Kaya ikaw nanonood, hindi pa tapos yung lahat. Let's make our life na maging masaya, maging productive, maging positive. May mga pagkakataon man na sa buhay natin, pahihintulot tayo sa mga bagay na hindi maganda. Hindi ibig sabihin nun, hanggang doon na lang tayo. Nasa atin din naman kung paano natin i-handle yung buhay natin, kung anong mga choice yung mga pipiliin natin. Kaya mas maganda na piliin natin yung mga bagay na makapagpapasaya sa atin. Kasi kanina habang pinapakinggan ko yung pasyente natin, mangilid-ngilid na rin yung luha niya noon nagsasalita siya. At habang nagkukwento siya, sinasabi niya lang sa akin na yun, na inis daw yung mama niya sa kanya. Well, syempre ako, di ko alam kung ano yung panahon na yun. Pero nakakalungkot lang din na pakinggan na yung story niya ay humantong sa gano'n. At kaya panigurado, marami pa mga story yung mga mapapakinggan ko. Kaya stay tuned lang tayo kasi marami pang kwento yung i-share ko sa inyo. Huwag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated. Kung napanood nyo hanggang dulo tong video na to, share nyo naman yung mga good memories ninyo. At tingin mo hindi mo makakalimutan na kahit tumanda ka man. So yun lang guys, uwi na muna tayo dahil sa labas napakalamig na naman ng panahon. Yun lang!